Sobrang na-miss talaga ako sa pagka-gold ng cake na to. Ibang-iba talaga yung pagka-gold niya, as in yayamanin tignan. Before, wala pa talagang ganitong klase ng edible gold. Kasi ang available lang before ay yung may pagka-yellow gold. Pero ito, literal na metallic gold. Napakasyala talagang tignan, pati na rin yung presyo. Pero sa 2.9, sobrang konti lang ng edible gold na yan, pero ang mahal. Kaya expect nyo na kung magkano yung price ng cake na to. Malaginto lang din talaga. Pero kahit gano'n masabi mong worth it pa rin, kasi mahirap talaga maghanap ng ganitong klaseng edible gold. Buti na nga lang may available na ngayon. Nabili ko nga lang din yan online. Ilalagay ko na nga lang sa comment section yung link para madali nyo na lang makita. So, proceed na pala tayo sa paggawa ng cake. Ang size ng cake ay 8x6. Then, yung size ng cake board ay 10 inches. Kailangan laging mas malaki yung size ng cake board sa size ng cake. Para kaya pang hawakan and malaki yung distance kapag binap. Para maiwasang hindi dumikit yung cake sa box at hindi rin masira. As you can see, nag-grip na ako dyan ng white chocolate. Bago ko ma-achieve yung ganyang kagandang grip ng white chocolate, nag-failed na naman ulit ako nyan sa unang attempt. Ang hirap kasi talagang gamitin ng white chocolate. Ang dami pang nasasayang kapag nag-fail. Hindi kasi siya nagrarani katulad ng dark chocolate. Ang white chocolate kasi nag-i-stop agad, pero buti na nga lang sa second try ko, umokay na. Ganyan kasi dapat yung consistency kapag nag-drip ng chocolate. Pero in reality, hindi ganyan yung nangyayari. Yung white chocolate na yan, hinaluan ko lang yan ng konting oil para maging runny. Hindi na nga lang at nakisama na kasi yung una kong hinalo ay water. Tapos namuulang, kaya ayun, hindi ko na nagamit. Tapos yung sumunod ko namang tinry, tumulo ng sobra sa cake. Bali, hindi siya nag-stop, kaya ni-scrape ko na naman ulit sa cake. Tapos, pinakinis ko na naman ulit ng panibago yung cake. Bali, dalawang trial and error pala yung nangyari. Pangatlong try na pala tong naging successful na. At buti na lang talaga. Kaya white chocolate yung ginamit ko sa cake na to pang drip. Kasi mas maganda siya kapag kinulayan ng gold, mas nangingibabaw talaga. Kapag dark chocolate kasi, makikita mo pa yung color ng chocolate, which is yung brown. Maganda rin naman, pero iba kasi yung dating ng white chocolate talaga. Basta gets yun na yun. And mas tipid talaga yung nagpapahid ka ng gold sa chocolate drips. Yun nga lang, time consuming kasi ang trabaho talaga netong gawin. Naka-fast forward lang talaga yan, kaya mukha lang mabilis. Pero in reality, ang bagal talaga namin gawin yan. Kasi kailangan maingat sa pagpapahid at baka nga sumala. Syempre, ang pangit naman yung kapag pamali-mali yung pahid, diba? Pero yung pagpahid sa top, yan na yung pinaka-relaxing time. Kasi kapag natapos mo na yung pagpahid sa mga baba, dyan naman sa taas, kahit anong direction na lang yung pagpahid mo. Yung edible gold pala na ginamit ko, hinaluan ko yan ng konting oil. As in, konti lang, yung enough para mapahid sa drippings. Dapat mas marami yung gold compared sa oil. Kasi hihiwalay talaga yung oil kapag ganon. Huwag nang tipirin kahit mahal, kung gusto rin naman na magandang outcome, diba? Para maging maganda talaga yung resulta. Kasi kung marami talaga yung oil, tapos konti lang yung edible gold, pag pinahid mo yon, hindi mo talaga ma-achieve yung ganyang kagold. So, alam niyo na, huwag tipirin para masatisfied pareho, both clients and yung cake decorator. Sa design na to, meron palang marshmallow na nakalagay sa bottom. Dapat maliliit na size yan, pero since malaki yung cake, kaya nilakahan ko na lang din yung size ng marshmallow. Tapos itong topper na tinutusok ko ay made of fondant lang yan. Para naman tumindig, nilagyan ko lang yan ng folder sa likod. Hindi pwedeng wala kasi hindi natin ma-achieve yung ganyang tindig. Baka mamaya lang biglang tumumba, kaya sinigurado ko na. Explain ko na lang sa client na wag na lang kainin. Or i-remove na lang nila yon kung gusto nilang tikman. Tapos itong mahaba, made of fondant lang din yan, nakinulayan ko lang din ng gold. Then ito namang balls na nilagay ko, non-edible yan. In-explain ko na lang din sa customer na hindi yan edible. And last but not the least, yung request nilang 60th birthday topper. At syempre, hindi mawala ang DJerlicious logo. Napakasyala talaga ng cake natin. Sobrang nakaka-inlove sa kinang. Kumikinang yung pagkaginto niya. Sana real na lang, no? And finally, ito na ang finished product. Kung nagustuhan nyo nga yung cake na to, parate na lang 1 to 10. Thank you so much for watching. Babush!